Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Disyembre, December 12, 2024, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20, 43 ng umaga. 6:43, medyo late na tayo kaya bibilisan ko na po. Ah, at ang araw po ngayon ay Huwebes. Huwebes po. Ang title ko po ngayon ay gusto kong talakayin itong kapayapaan daw gusto ng Iglesia ni Cristo. Yan ang tatalakayin ko. Kasi yung mga balita ngayon ay parang nagbago yung ihip ng hangin. Opo, na si Sarah daw ay nakikiisa siya sa gusto ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan. Opo. O sinusuportahan ata siya dahil nga ay kaguluhan lang daw ang maidudulot nung impeachment. Yun po eh. Yun po ang mga narration nila ngayon eh. Pero ako ay hindi na naniniwala po dyan sa ganyan. Kasi nga kung lang yan mga propaganda. Mas pinaniniwalaan ko po ang Biblia. Opo. Ngayon, ang pinagtataka ko lang, pero ngayon hindi na rin ako nagtataka dahil nga pira-pira lang nga dyan eh. Ang pinagtataka ko noon ay bakit itong Iglesia ni Cristo napapasama sila dyan. Ayan na nga siguro ang reason dyan, malaking pira yan. Kaya susuportahan nila ang sino mang tao na naaalanganin na yung posisyon. Susuportahan talaga nila kasi kung mayroong bayad yung suporta nila o pagpapakita nila ng support, babayaran sila, pwede talaga. Di ba? Ganun lang po yan. At hindi lang po ako ang nagko-comment. Hindi lang po ako. Ako, dumadagdag lang ako doon sa nagko-comment na ganun ang pakiramdam nila. Kaya susuportahan ng Iglesia ni Cristo si Sara Duterte o kaya magpapahayag sila ng isang pahayag na ayaw nila ng impeachment kasi nga ay divisive. Ayun na nga eh. Kahit ano naman pwedeng ipaliwanag dyan eh. Kahit anong salita po pwede. Pero palalakihin na nila ng palalakihin yan para maging makatotohanan o reasonable. Ayan po. Yun ang reason nila eh. Divisive daw eh. Lahat po ay division. Lahat tinalakay ko po nung isang araw, kahit na si Jesus Christ, sinabihan yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, do not think that I came to bring peace. No, sabi niya. Sinabi po ni Jesus Christ, I came to bring divisions, sabi niya. Mother will be against his daughter. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. Division po kasi nga mamimili ka po kung ano ang masama at saka mabuti. O gusto mo ba maligtas ka o mapunta ka ng impyerno? Division po yan, mamimili ka dyan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ, do not think that I came to bring peace. Ang dinala niya ay division kasi nga yung 5 in the household, sabi niya 2 against 3 or 3 against 2. Ganun ang sinabi niya ni Jesus Christ. Ngayon naman ito mga Iglesia ni Cristo, sasabihin ayaw nila ng impeachment kasi nga ay divisive daw. Sige na, padaanin na natin sila.
Pero bago ko ibibigay ang ang verse para patunayan ko na mali sila diyan sa kapayapaan na sinusulong nila, mali po sila diyan. Opo, mali na ayaw nila ng impeachment dahil daw gusto nila ng kapayapaan. Mali po 'yan. At ito nga mga verse na ito, 3 lang ata itong verse na binigay ko. Pero bago ko ibibigay ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusuporta sa atin. Mga mga subscriber o nagko-comment o nagla-like. Ay ito po sila, si Pussycat, batch number 2 po ito. Doris May Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy. Salamat po sa inyong lahat. Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marodaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Trico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Shilo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Diyan lang po ako kumukuha sa kanila ng mga ginagawa ko ng content. Opo, dyan. Pinapasukan ko sila isa-isa ngayon pag, of course, hindi ko naman natatapos kasi nga kulang ang oras po Pero pag nakakuha na ako ng magandang content, lalo na ngayon po, yung 13 hearing na pala yan, ang daming ngayon pwedeng i-content. Pero nga ay, inuna ko na muna itong kapayapaan dahil ito matagal na po ito ilang araw da. Ayan mali po yan, yang reason ni Sara Duterte at saka ng Iglesia ni Cristo na gusto nila ng kapayapaan. Sa Biblia po kasi ay kailangan ito walang kapayapaan kung walang justice. Opo. Wala namang justice kung walang truth. Opo. Pag ang justice ay hindi nagbase sa truth, wala yan.
Kailangan mauuna talaga ang truth o yung katotohanan. Kahit na sinintensyahan mo yung isang pusakal na yan, pero kung yung sentensya ay hindi nagbase sa truth, wala yan. Walang justice. Tapos wala kang kapayapaan doon. Ayun po At ang kapayapaan lang po ay nanggagaling po kay Kristo. Opo. Hindi po sa material na bagay o dahil sa ganyan nagkaisa-isa yung mga politiko o mga leaders nagkaisa-isa. Wala po yan. Wala yan. Ito nga sa John 16 verse 32 hanggang 33, basahin ko lang po tapos ipapaliwanag ko yung naka-blue dyan, yung letter ay color na blue. Yan po look, an hour is coming and has already come when you will be scattered, sabi po ni Jesus Christ. Ito po yung gabi ng bago siya ipako. Gabi po ito, yung sa Last Supper po ito, sa Last Supper, sabi niya, binigyan na niya ng babala yung mga disipulo niya. Opo. Look, an hour is coming and has already come when you will be scattered, each to his own home, and you will leave me alone, yet I am not alone, because the Father is with me. Yan po ang sinabi niya. Tatakbo kayo, sabi niya. O mawawala kayo. O will be scattered means magpupulasan kayo. Ngayong gabi na ito, sabi niya. Kanya-kanya kayong takbo, sabi niya. Each to its own home. O kaya kung saan sila magtatago. And you will leave me alone, sabi niya. You will leave me all alone, sabi niya. Yet I am not alone because the Father is with me. Ang sabi niya ay hindi naman ako nag-iisa, sabi niya. Kasi yung Father, remember, si Jesus Christ po, mas marami niyang tinawag ang Diyos na Father niya. The Father, sabi niya, oh my Father is with me. Karamihan ng sinasabi ni Jesus Christ patungkol sa Diyos ay Father ang tawag niya. Mas marami ang salita na ginamit niya ay Father kisa sa Diyos. Mayroon ding instances na ang tawag niya sa Diyos ay Diyos. At yan po ang ipapaliwanag kong bahagya muna. Please bear with me. Pag tinawag niyang Father, kino-consider niya ang sarili niya ay anak ng Diyos. Yan po, Kasi nga, kung may father, may anak hindi ba? There must be a son, hindi ba? Paano ka naman tatawagin nga pala, hindi ba? Paano kang tatawagin na father kung wala ka namang anak, hindi ba? O yung anak na lalaki, hindi ba? Ganun lang po yan Ngayon, pag sinabi niya po na Diyos, in-address niya yung Diyos na Diyos, kino-consider niya ang sarili niya na tao. Yan po. Kaya ganun po Kino-consider niya, hindi po siya nanluloko. Hindi po. Ang Biblia po, wala pong mali. Tama po. Pag sinabi niya na, my God, why have you forsaken me? Totoo yun. Totoo yun. Kasi, noong mga panahon na yan, ay talagang ibinilang siya na isang pusakal. He was counted as a transgressor. 3 sila, hindi ba? Napako. My God, why have you forsaken me? Tinawag niyang God. Kasi nga, ordinaryo siyang tao na isang pusakal na hinatulan na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero noong gabi, sabi niya, I am not alone because the Father is with me, sabi niya. At yun nga po ang nakikita ko dyan, na yung inalay niya
ay tinanggap ng Ama. Yung inalay niya, a broken heart and a contrite in spirit. Yung po ang inalay niya dyan Kaya ang sinabi niya, my God, why have you forsaken me? He was a broken heart and a contrite in spirit. Kaya niya nasabi yan. Mayroon pong isang pastor na nag-lecture. Pagkatapos ng lecture niya, kinausap ko siya Opo, bakit kako pinapalitan mo kako yung word ng Biblia? Kasi nga doon sa my God, ang sinabi niya, my Father, why have you forsaken me? Mali yan kako, wag mong gamitin yan. Pinaliwanag ko sa kanya ng matindi. Sabi niya sa akin, Simon, sabi niya, malalim ang pagkaintindi mo sa Biblia. Sabi nung pastor, malalim. Huwag mo kakong palitan ang salita. Ang ginamit niya dyan kako, my God, why have you forsaken me? Ay bakit kako papalitan mo ng my Father, why have you forsaken me? Pinalitan niya ay pilosopo daw mga tao. Sabi niya, pilosopo. Dahil daw sa salitang yun, hindi raw totoong Diyos si Jesus Christ, sabi niya. Hindi kako Hindi kako. Dahil daw sa salita doon na, my God, why have you forsaken me? Hindi raw totoong tao. Hindi raw totoong Diyos. Hindi kako. Hindi pwede yan, kako. At ito nga, ang susunod sa 33, I have told you these things, sabi ni Jesus Christ. I have told you these things so that in me you will have peace. Ito po ano ba? I have told you these things so that in me you will have peace. Sa akin lang yung peace, sabi niya In this world, you will have tribulations dito Pero sa iba, in this world or in the world, you will have troubles. But be of good cheer. I have overcome the world. Yan po ang sabi niya. O kaya dito, but take courage, sabi niya. Or do not be dismayed. I have overcome the world, sabi niya. Ay ano ba yung word na yan? Yung kayamanan, mga ginto yan, mga kasikatan, pride of life na diniscuss ko kahapon. I have overcome the world, sabi niya. But be of good cheer, o take courage, sabi niya. I have overcome the world, sabi niya. Iyan po, kaya dito po ako nagbabase na yung mga inaalay ng mga politiko na peace, wala yan. Yung mga inaalay nila na mga panukala nila na katahimikan, wala yan. Kasi nga word yan kasikatan po yan At saka yung mga ginto, mga salapi, ang gusto nila ay nag-aaway-away po ang mga tao dyan Pag ang pinag-uusapan po ay salapi, katulad dyan sa yung confidential fund, ay nag-aaway-away po ang mga tao dyan. Hindi ba? Ganun po yan At nababasa ko po yan sa mga comment section. Alam din nila na kung ang isang tao ay ang iniisip ay salapi, walang iniisip kung hindi salapi, magkwan yan, sasabog yan. At ayan na nga ang nangyayari ngayon. Hindi ba? Walang humpay ang paggastos ng confidential fund. Ayan, nahuhuli na sila, hindi ba? Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ito po mapalad daw ang mga gumagawa ng yung kapayapaan, hindi ba? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ayan po. Ngayon ay dito po ako tumalino Dahil sa ganito, sa pagbabasa ko ng ganito, hindi po tinatawag na sila hindi po sila son of God. Tatawagin lang sila ng sons of God. Kaya nga, ang Biblia po wala pong wala pong
idle word po eh. Kung tatawagin sila ay sons of God. Tawag lang po yun. Hindi siya son of God. Tawag lang. Kung tatawagin siya ay son of God o ang tawag sa kanya ay son of God. Ganun po yan. Hindi po sinabi na they shall be son of God. Hindi po. Iba po yun. Tawag lang. Parang sundalong kanin. Ayan, tawag lang yun. Pero hindi siya sundalong kanin. Tawag lang. Hindi ba? Ganun lang po eh. Para maintindihan nyo. Ngayon ay ito po ang kinuha ni Kibuloy. Para tawagin naman niya na appointed son of God. Ayun po eh. Niluluko lang po ang Biblia eh. Hindi ba? Para wala ka ng... Ay siya lang ang... wala kang masabi, hindi ba? Appointed eh, hindi ba? Appointed son of God. Hindi ba? Kahit na po anong salita, pwede talaga eh. At hindi po nagkukulang ang mundo. Hindi po nagkukulang ang buong mundo na may magsasabi ng ganyan. Opo. Kaya nga, tumalino ako kasi nga pinag-aaralan ko, ano ba talaga ang sinabi? Ano ba talaga ang nakasulat? Ayan. Kinukuha lang nila eh. Kinukuha nila. Nirarambol nila. Today I have appointed you. Sabi ng Diyos. Kay Jesus Christ. Today I have appointed you. Ay pinagrambol-rambol niya, ay siya na yung appointed son of God. Ganun po yan. O kaya, today I have begotten you. Ay ayaw niya yung begotten. Ay ang kinuha niya ay appointed. Kasi mayroon din ganung word eh, na today I have appointed you eh. Ayun, pinagsama-sama niya. Appointed son of God. Ayan po So, ang peacemaker po ay tinatawag lang sila na bliss. Yung mga peacemaker, ayan, bliss. At saka, shall be called sons of God. Ayan po para maliwanag po tayo. Ito naman, itataas ko lang po John 14:27. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ito, supporting verse po ito, na ang nagbibigay po talaga ng katahimikan o yung kapayapaan ay si Jesus Christ. At binanggit niya dito na yung ino-offer ng bundong ito, hindi peace yan. Ay of course, ay akala natin ay yan ang kapayapaan. Pero hindi eh. Basahin po natin peace in my own favorite version. Yung sa Gideon. Peace I leave you, peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Hindi katulad ng peace na ibinibigay ng mundong ito. Ang sabi ni Jesus Christ, ay maliwanag po yan. Hindi ba? Ano ang gusto ni Sarah? Kapayapaan, hindi ba? Ano ang gusto ng mga iglesia ni Kristo? Magwiwilga sila? Para magwiwilga sila? Kapayapaan. Ayan po ang gusto nila eh. Ay pero nga hindi nga ibibigay yan eh. O hindi yan ang peace na nararapat o talagang totoong peace. Kung hindi ang peace talaga o ang kapayapaan ay nanggagaling po kay Kristo. Kasi napagtagumpayan niya na po eh ang mundo eh. O ang kinahumalingan ng mundong ito. Hindi ba? Ay ang iglesia ni Kristo po o anumang simbahan ay gusto pira eh. Magbigay ka ng pira, mag-donate ka. Yan ang gusto nila eh. Hindi ba? Lahat po ng relihiyon. Kahit ng Katoliko. Kaya nga kako ay mahirapan makaalis eh doon sa kinahumalingan ng mundong ito. Pero ang sabi ni Jesus Christ kanina, I have overcome the world.
Ayan po. Kaya nga sinabi niya, what it is for what profit it is for a man, even if he gain the whole world, but loses his own soul. Yan po ang sinabi niya eh. Kasi nga ayan yung siya lang ang naka-overcome ng world. Kaya yung mananampalataya sa kanya o yung susunod sa kanya o tatalima dun sa mga halimbawa niya, mga example niya, yun po ang maliligtas. At hindi ka naman tatalima sa kanya kung wala kang faith. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kailangan narinig mo muna, kailangan pinaniwalaan mo muna, tapos nagkaroon ka ng pananampalataya. Ngayon kung hindi mo narinig o kaya narinig mo man ay hindi mo naman inintindi, hindi ba? Wala kang faith. Kaya nga ito, walang peace. Walang peace of mind dyan. Kasi nga, pira ang iniisip eh. Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ay kulang na po ang oras natin, at sana sa ating pakikinig po, ay may natutunan po tayo. Ay kulang po talaga ang oras eh. Pero sana, dalayan ko sa Panginoon sa ating pakikinig ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.